ulit sa ating lahat. Magandang umaga, sister. Gutom na ba kayo? Gutom na. Magandang umaga, sister. Gutom na tayo. Good morning, church! Good morning, sister! Ayaw nyo ng Tagalog kasi mahaba. Kaya English na lang para gano'n. Okay, buksan natin ang ating Bible sa book of Acts. Sa verse, okay, verse 5. Okay, ang ating title is Obeying and One Accord. Okay. Pwede na po ba tayo? Okay, magano muna tayo ng ano. Hello. Pinipilit siya. Okay. Naano mo na, Joel? Okay. Say amen kung nandiyan na kayo. Amen! Okay. Introduction natin. Lahat naman tayo pagka naririnig natin yung utos ng Panginoon ay gusto nating sumunod. Pero iniisip natin kapag ito ay mahirap, ayaw nating sundin kasi ang naghahari sa atin yung ating mga sarili. Amen po? Amen. Okay. Let's start na tayo ng reading sa Acts. Okay, ready na? Okay, verse 12. Maraming himalang ginawa ang mga apostol. Napawang nasaksihan ng mga tao sa portiko ni Solomon. Ano ba yung portiko yung sinasabi ko dito? Parang yung, parang sinagoga din. Hindi. Ano ni Solomon? Terrace. Solomon Porch. Oo. Solomon Porch. Ibig sabihin parang yung yung templo ni Solomon, may parang Parang terrace. Balkonahe. Balkonahe. Ang hirap sa Tagalog. Nagtitipon ang mga mananampalataya. Di ba minsan pagka nasa tayo kagaya ng dating tinila ni may parang terrace doon. Ang sarap makatambay doon sa terrace, di ba? Ganon. Nagtitipon-tipon ang mga mananampalataya. Verse 13, ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya kahit na humanga ang mga ito sa kanila. Verse 14, samantala, parami ng parami ang mga lalaki at babaeng nanatili sa Panginoon. Stop muna tayo. Kasi dito na pag hindi nyo naintindihan bakit natatakot sumama sa kanila ang mga mananampalataya. Ang kwento kasi dito, sa taas ng chapter 5, ano yung nangyari na yun sa dalawang mag-asawa? Yung stay sa pera, Oh. namatay sila dahil sa pagsisinungaling. Yes, nakita ng mga tao na sa pagsisinungaling nila, pagbebenta ng lupa nila, niloko nila ang Holy Spirit. Kaya huwag nating lulakulan ng Holy Spirit yan. Babagsak at babagsak. Kaya ang mga tao ay natakot, hindi sumama kahit gusto nilang sumama. Amen po? Kaya yun ang kwento dyan. O, verse 15 na tayo. Dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit. Ano daw? Dinadala sa lansangan. Dito, parang ganyan, dadalhin sa kalye. Amen? Ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Verse 16, dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapang ng masasamang espiritu at gumaling silang lahat. Okay, tingnan natin sa English. And through the hands of the apostles, para madaling bigkasin pag-English sa Tagalog And through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch. Verse 13, yet none of the rest joined them, but the people esteemed them highly. Verse 14, and believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women. Verse 15, so that they brought the sick out into the streets and laid them on the beds and couches, that at least the shadow of who?
The shadow of Peter passing by might fall on some of them. Verse 16. Also, a multitude gathered from the surrounding city to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all here. Okay, verse 17. Nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan lang sa Sadduceo. Ano itong Sadduceo na to? Parang ano din, mga tagasunod din ng ano. Parang Pariseo din, Sadduceo. Okay? Kaya kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol, verse 18, at ibinilanggo. Verse 19, ngunit kinagabihan, binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa tao ang buong mensahe tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Then the high priest rose up and all those who were with him, which is the sect of the Sadducees, and they were filled with indignation. Verse 18, and laid their hands on the apostles and put them in the common prison. Verse 19, but at night an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, verse 20, go, stand in the temple and speak to the people all the words of this life. Verse 21, kaya naman mag-umaga na pumasok sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. Nagtipon naman ang pinakapunong pari at ang kanyang mga kasamahan. At tumawag ng pangkalahatang puno ng buong Sanhedrin at pinakuha nila sa bilanggo ang mga apostol. Verse 22, ngunit ang mga ito ay wala na nang dumating doon ang mga kawal. Tama ba yun ang disenyo? Kaya nagbalik sila sa Sanhedrin at nagulat. Verse 23, nakita po namin na nakasusing mabuti. Ano daw? Nakasusing mabuti ang pintuan ng bilanggo at nakatayo roon ang mga bantay. Ngunit, nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Okay, when they heard that they entered the temple early in the morning and thought, but the high priest and those with him came and called the council together with all the elders of the children of Israel and sent to the prison to have them brought. Verse 22, but when the officers came and did not find them in the prison, they returned and reported, verse 23, saying, indeed, we found the prison shut securely and the guards standing outside before the doors, but when we opened them, we found no one inside. Verse 24, nang marinig ito, nabahala ang mga punong pari. Nakakapagtaka nga naman, nandun yung mga bantay, nakasusi, bakit sila nakalabas? Ang mga punong pari at ang kapitan ng mga bantay sa templo, hindi nila maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Verse 25, sino mo pagdating ng isang tao, ganito ang sabi, tingnan po ninyo mga lalaking pinakulong ninyo at naroon sa templo at nagtuturo. Anong ginagawa? Nagtuturo sa mga tao. Verse 26, kaya pumunta sa templo ang kapitan, kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi sila gumamit ng dahas sa pangambang, baka sila ay pagbabatuhin ng mga tao. Verse 24, ng New King James, now when the high priest, the captain of the temple, and the chief priests heard these things, they wondered what the outcome would be. Verse 25, so one came and told them, saying, look, the men whom you put in the prison are standing in the temple and teaching the people. Verse 26, then the captain went with the officers and brought them without violence, for they feared the people lest they should be stoned. Amen po? Okay. Verse 27, iniharap nila sa Sanhedrin ang mga apostol
at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Amen? Sinabi niya, verse 28, hindi ba magtip namin kayo pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Jesus na yan? No, ngunit tinitingnan ninyo ang mga inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong yan. Verse 29, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Verse 30, ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo noong siya'y inyong ipapako sa krus. Okay, and when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, did we not strictly command you not to teach in this name? And look, you have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood on us. 29, but Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Verse 30, the God of our Father raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree. Kasi sinasabi sila dyan, di ba? 31, last, inaakyat siya ng Diyos, iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. At nang sa gayon ay makamit sila ng kapatawaran. Verse 32, saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na pinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Okay, in God has exalted to His right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. 32, and we are His witnesses to these things, and so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Medyo mahaba, pero meron dyan kayong matututunan. Number one natin, they were all with one accord and unity. Verse 12, maraming hinalang ginawa ang mga apostol na parang nasaksihan ng mga tao. Sa 44 ni Solomon na nagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. Okay. Maraming nagkaroon ng signs and wonders yung ginawa. Sa sinasabi rito ni, sino ba nagsasalita nito? Sino itong sulat nito? Si Lucas. Sino ba nagsulat kay Lucas? Sino itong si Lucas? Doktor. Si Doctor. Hindi naman to apostol. Pero inihahayag niya kung ano yung nakikita niya kasi kaibigan niya sino? Sila, mga apostol. Yung mga apostol kung saan sila sumusunod siya. Kaya nasulat niya ang Luke continuation ng Acts. Amen? Kaya huwag kayong magtataka na sino ba sumusulat ng gawa. Amen? So ngayon, ito yung sinasabi nito, maraming himalang ginawa ang apostol na parang nasaksihan. Kasi ito yung sinasabi na mula nung nag-baptize ng Holy Spirit, mga apostol, nagkaroon na ng power. Nagkaroon pa ng power. Balik natin yung kay Jesus. Nung dumating si Jesus, pagka-baptize niya, ano nangyari sa kanya? Bumaba ang banal na espiritu? Anyong kalapati. Pero pareho rin yun. Iisa rin sila. Okay? So, after that, nag-fasting siya, di ba? 40 days and 40 nights. The same. Dahil pagkatapos niya ng fasting, at saka siya nag-work. Ganon din ang mga apostol. Ang mga apostol, nag-antay sila ng pagbaba ng banal na espiritu, at saka sila kumilos. Hindi sila nag-kumilos ang walang banal na espiritu. Yun yung sinasabi na hindi ka pa pwede magpagaling, hindi ka pa pwede mag-touch ng mga
masasamang espiritu, palayasin dahil wala pa ang banal na espiritu na nagtuturo at nagbibigay ng power sa iyo. Amen po? Inihahayag yan ng mga apostol dahil sila mismo ang nakasaksi sa lahat ng mga nangyari. Ano yung mga himalang nangyari na yun? Ano yung mga himala? Okay. Number 2 na tayo. Speak to the people all the words of God. Okay, pumunta kayo sa templo. Balik muna tayo doon kasi yun yung sinasabi sa sa 12. Ano yung himala na binasa natin kanina? Ano yung ginawa? Yung nakawala yung mga... Nakawala? Pagpapagaling sa mga sakit. Nagdala sila ng mga may sakit. Dinala saan? Sa gilid. Din. Gilid? Sa lansangan. Lansangan ba ang gilid? Lansangan. Tabi-tabi. Masada. Straight. Pakalsada. Nagdala sila ng ng mga may sakit na nakalagay sa papag at saka banig. Yun yung mga bakit nila ginagawa niya? Dahil si Peter ba nagsabi na, sige, ilatag niyo yan, pagdaan ko. Yun yung mga sinasabi na, maraming mga pastor na nagsasabi, itong mga ginagawa ni Peter na yung anino lang daw dinimo. Tutumba na yung Hindi naman sinabi ni Peter. Sinabi ba doon ni Peter na yung anino ko, sige, higa nyo dyan, pagdaan ko ha. Hindi ba yung handkerchief pa, ipapadala sa'yo para pagaling daw. Hindi naman si Peter Ang mga tao mismo, ang kanilang faith na pagdaan, maski anino. Diba? Faith na nila yun. Hindi si Pedro ang nagsasabi. So ngayon, ano nangyari nung pagdaan ni Gumaling sila. Gumaling. Pero hindi kay Peter nanggari, gumaling ba kayo? Sa anino ko? Ang mga tao, bumaan lang si yung tinamaan ng anino, pagdaan niya. Because of the power of the Holy Spirit na nasa kanya, kahit sino, kahit hindi anino. Amen? Yun yung mga sinasabi na anino ni Pedro. Di anino ko rin, pwede. Kasi ginawa ni Pedro, gagawin ko rin. Hindi yun yung sinabi. Wala naman sinabi si Pedro doon na lahat ng mga may sakit, ihiga nyo dyan, dadaan ako. Yung anino ko lang, o kaya presence ko, Hindi kasi ginagawa, naririnig ko yan Kailangan natin maintindihan kung ano yung nakasulat, yun lang ang ating intindihan. Ay, hindi pala kay Pedro nang galing yung sa pamamagitan ng anino niya. Ang mga tao lang na gano'n na lang, kahit anino. Di ba yung babae rin? Kahit sa laylayan lang ng hibla ni Jesus ay kung gagaling by faith yun Ganun din yung mga may sakit. Anino lang niya pagdaan, madaanan lang ng anino niya tayo gagaling. Gumaling ba sila? Yun yung sinasabi doon na lahat ay pinagaling. Past na yun, nangyari na. Diba? Lahat yun ay dahil sa pananampalataya. And they were all with one accord. Nagsama-sama yung mananampalataya. Ibig sabihin yung mga apostol na kasama niya, hindi lang si Peter, may mga kasama siyang mga diba? Pero binabanggit lang dyan ay si Peter. Pero sino mga kasama niya? Si John. Lahat yun, mga apostol na Ibig sabihin, one accord. Ganon din yung banal na espiritu. Pagbaba, one accord, nagkaisa, na babaan sila ng banal na espiritu, one accord. Ibig sabihin, one spirit to one spirit. Kung ano yung sa'yo, pareho sa akin. Ikaw, ganon. One accord nga Nag-get to ba yung one accord? Yes. Ibig sabihin, iisa. Amen? Kaya, there's a power, hindi lang kay Peter ang pagdaan, yung mga apostol kasama niyo. Kasi, there's a power. Ikaw naman isa, mayroon ng power. O, edi dalawa kayo. More power. Edi, lahat ng apostol, pagka gumawa, more than that, di ba? Powerful. Kasi marami, kasi,
Hindi lang si Peter ang nakatanggap ng banal na Espiritu. Kaya nga sinasabi, one accord. Amen po? Okay. Ganun din tayo kailangan ng ano natin kapag nabaptize kayo ng Holy Spirit. Ako rin pag-pray mo para yung power ng Holy Spirit maranasan ko. The same one accord. Amen po? Number 2, speak to the people all words of God. Ano yung sinasabi dito? Verse 20, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa tao ang buong mensahe tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Go! Stand in the temple and speak to the people all the words of this life. Sino nagsasalita nito? Holy Spirit. Pinausa natin kanina, hindi nyo na ano. Huh? Hindi nyo nakita. Sino nagsasalita? Angel! Hindi si Angel, ha? O, ayun, o. Verse 19. Yung naggabihay, binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sabi nila, sinabi nito sa kanila, okay? Go! Di ba sinabi? So ngayon, yun yung sinasabi. Pumunta kayo sa ano? Sa templo at ipahayag sa tao. Ano yung iniutos na ito ng anghel? Gospel. Ano yung nangyari sa kanila? Ano yung inaano niya rito? Ano, tungkol sa bagong pamumuhay. Speak to the people all the words of this life. Ano yung all the word of this life? Pwede naman niya sabihin ng gospel na lang kung magagabunuta. Dito ako na ano eh. Merong word dyan na sinasabi na nagtuturo sila. Ano itong tinuturo? Nagtuturo ka sila ng gospel. Pero ano sinabi ng angel? Ayun o, speak to the people all the words of this life. Yung nangyari sa buhay nila. Ano yun? Testimony. Parang yung sinasabi, ikwento nyo sa kanila kung anong nangyari. So ngayon, makikita ng ano dyan, di ba? Punta tayo sa ano, number 3. Obey God rather than men. Okay. Di ba dito sumagot? Sumagot si Peter, verse 29, sumagot siya. At ang ibang apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating ninuno, ayan, nag-explain siya, ang Diyos ng ating ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo, ano? Nang siya'y inyong ipapako. Verse 31, iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas. Yun ay nagkukwento na siya. Kinikwento niya kung ano nangyari kay Kristo after ng pagkamatay. Kasi walang naglalathala. Sino ba maglalathala niya? Mga apostol. Halimbawa tayo, kapag ka nag-born-again ka, ano ang ikukwento mo sa sobrang excited mong makilala mo si Kristo? Ikukwento mo ba yung kapitbahay mo? Ikukwento mo yung sarili mo, ay alam mo? Napakabuti ni Lord, buti niligtas na ako. Natanggal yung mga kasalanan ko na dating lagi ko pinag-iisipan na ganyan-ganyan. Pero mula nung tinanggap ko si Kristo, napakabuti niya, nawala, nagkaroon ako ng peace, hindi na ako natatakot, hindi na ako takot sa mga taong marag kasi masyado akong iniisip na alam nila yung mga kasalanan ko, kaya takot ako maglakad sa kalye. Tama po ba? Ganun ina-explain ni Pedro, o iniakyat siya ng Diyos sa kanan ng bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi. Ganun din ang inihahayag nila doon sa pagtayo nila sa templo, naghahayag sila. Ang hinahayag niya, hindi nila yung sarili nila. Alam niyo ba, na-discover namin, kami ang nakakita sa pangyayari kung ano nangyari kay Jesus.
Ine-explain nila kung ano nangyari kasi yun sa buhay, yung all the words of this life. Ibig sabihin ko, ano yung nangyari sa buhay ni Kristo, sa pamamagitan, ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay, kung ano na nangyari sa kanya nang nabuhay siya, pinakakwento. Okay? Kaya yun yung sinasabi rito, sa English, mas maganda. Kasi dito, Prince, doon, tagapanguna, ang layos Tagalog. Kaya mas maganda talaga English dito, sinasabi, God has exalted to His right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are His witnesses to these things, and so also is the Holy Spirit, whom God has given, has given to those who obey Him. Ibig sabihin ba, ang Holy Spirit para sa kanila lang? Sa lahat ng Ano yung sinabi ni Peter dito? lahat ng sumusunod. Lahat ng sumusunod at nakikinig sa Kanya, kaya yung obedience na yung inaano natin. Will you obey? Ano ba yun sa John chapter 14 verse 21? If you obey my command, if you love my Father, and I will love you, and I will manifest through you. Diba, sabi ko, paborito ko yung verse na yun. Kapag sumusunod tayo sa mga kanyang mga utos, minamahal tayo ng Amang nasa langit, at mamahalin ko rin kayo, at kami tataman sa iyo. Amen? Dalawa sila, kasama Holy Spirit. Amen po? Kaya yung sinasabi ni Peter, we are His witnesses to these things, and so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Amen po? Kaya ang ating conclusion, huwag natin baliwalain kung ano may inuutos sa atin, hindi naman ibig sabihin, Sister, hindi pa namin kaya mag-share. Itong sasabihin ko sa inyo, if you receive, alam mo na nasa iyo ang Holy Spirit. Kasi, hanggat hindi mo ina-ask kay Lord ang Holy Spirit, He will not come. Hindi siya darating. Kapag ayaw ko niyan, sister, baka mamaya, bigla ako natumpa, mapahiya ako. So what? Ang Holy Spirit, kapag binaptize ka ng Holy Spirit, you empower. One time, big time lang yan, babagsak ka, makakasipon mo, magtutulong, mag-ulawin mo, yung mga nakakahiya sa tingin ng tao, mangyayari sa'yo. There's a power na nasa sa'yo na nangihina ang katawan mo, kasi ang power na dala-dala mo, you carry the glory of God. Kaya kailangan, kapag ka na-receive mo ang power ng Holy Spirit, you don't care kung anong sipon pa yan, tumutuloy lalo mo, kasi yung katawan natin, tayo hindi nakakayanan ng sa heaven. Kaya nga ang mga angels, pag bumababa, nagmumove ang mundo. Kasi so powerful. How much more si Jesus pagka dumarating, ganun din tayo. Amen? Kaya pagka na-receive niyo ang Holy Spirit at na-empower ka, one time lang yan. At hindi niya na uulitin. The more na na-empower ka, the more you have a power. Ano ang gagawin mo ngayon? Ano ba ginawa nila Pedro at saka mga apostol? Sumunod sila sa pag sinasabi ng Holy Spirit. Yung nag-overwhelm na sila. Pag sinabi ng angel, pumunta kayo doon. Halimbawa, nakakita kayo ng alam ko, matatakotin kayo pag nakakita. Jesus' name! Baka hindi ka, angel of the Lord. Pag narinig nyo, dumating ang angel, do not fear. Angel of the Lord na yun. Lagi niyang sinasabi mga angel. Lagi sinasabi. Kasi ngayon sa powerful na matutumba ka talaga sa may dala-dala silang carry ng glory ng galing sa heaven. Hindi natin nakakaya. So ngayon, pagka na-empower ka ng Holy Spirit, kasi nangyari sa akin yan, dalawang beses, yung first time yun sa dila ko na nagkaroon ng baga.
Pangalawa, nung pag-attend ko sa conference sa Philadelphia, yung kamay ko naman, may baga rin, 2 kamay. Iyak ako ng 45 minutes, always 45 minutes, iyak ako ng iyak, I don't care, para wala akong alam na kung sino mga taong katabi ko, kasi iba yung dala-dala mo eh. Okay, that's the reason, the power you have. But, the enemy wants to destroy you. Pagka nakatanggap ka ng Holy Spirit, andyan papasok na agad ang enemy para hindi mo magawa. Kasi pagka nagkasala ka, magkakaroon ka ng guilt, ay, nawala na. Hindi nawawala yan. Pero sasabihin mo, yung magre-repent ka pero matagal na lang. Pero yun yung sinasabi na you have a power now. Hindi na niya uulitin. Si Kristo ba, kailangan ba mamatay ulit para sa ating mga kasalanan? Hindi na. Once lang siya. Once lang yan. Ang gano'n din ang Holy Spirit kapag ka natanggap mo si Jesus Kristo bilang Panginoon at ating tagapagligtas, may tatak na tayo nandito. Di ba sa Ephesians? Amen. Matatakan tayo ng Holy Spirit. So ngayon, iba pa rin yun, pag nabaptize ka ng water, yun yung surrender your life to God. And then, follow by the Holy Spirit baptism. Sino naman na magbabaptize noon? Si Jesus. Si Jesus, kasi yun sabi ni John, baptize. Amen. Baptize. Pagka siya ang magbibigay ng magbabaptize ng water at ang magbabaptize naman ng Spirit is coming. Sino to? Jesus. Si Jesus. Amen po? Kaya pag nabaptize kayo ng Holy Spirit, hindi yung tao na nagbaptize sa'yo. Sino na? Si Jesus. Si Jesus na, kasi binigay na sa'yo yung power. Si Jesus ay nasa sa harapan mo at binaptize ka na, o ito, tanggapin mo. Kaya ikaw, magkakaano yung ano, kasi yung ano natin, yung ang tawag nito, body natin is hindi makakaya ng power ng heaven ni Jesus o anything ng heavenly. Kaya, iiyak ka, tutululaway mo ko, manglalata ka, manglalambot ka, powerfully. Pero pagkatapos ng 45, parang walang nangyari. Kasi nga, yun yung ano na, sige, kaya yung sinasabi, you want more, pagka nibigayhan yung iba, you want more, awa mo. Kasi makakapagpabuhay ka na ng patay, makakapagpakita ka na ng mga bulag, makakapag-open ka ng mga ear, ng mga imposible hindi natin nakikita pa. Kaya yung iba, 7 days, nakahiga sila sa power of the Holy Spirit. Binubuhat sila papunta sa toilet. 7 days. Yung sinasabi ko si Henry Baker, 7 days siya yung in-empower siya. How much more yung 45 minutes lang na nalalambot ka na, pero walang makakapag-explain my first time yun. Walang makakapag-explain, ano nangyari sa akin, Pastor? Nasa ba ka na sa mga espiritu? Ay, ako naman, siyempre, first time ko, hindi ko alam yan. Natakot ako, ha? Bakit nangyari yun? Ba't iba pa karamdam ko? So ngayon, meron nung kumausap sa akin na hindi yan nasa mga espiritu. It's a good spirit. You have a power by the Holy Spirit. And you have a tongue. Tongue, the power. Anong tongue? Hindi ako daw kapag ka nag-pray. Powerful. Glory to God. Amen? Kaya huwag natin babawalain. Huwag tayo magtatanong na, as Lord, ano ba nangyari sa akin? Siguro kung meron video ng araw na yun, yung iba kumukuha ng video, remembrance na kung nangyari na nanggalata ka na bumubulog ka. Kasi sobrang powerful ng Amen po, ganun din sila Peter. After that, dahil na nangyari yun din sa, di ba, sa Acts 2? Amen. Nabasa nyo na ba yun sa Acts 2? Amen. Yung pagbaba ng ng Holy Spirit, ano nangyari sa kanila? Nagsasalita sila ng iba't Nagsasalita sila na nagtitingin ng basa. Uy, hindi sinasabi mo. Naggagano na ba sila? Ano ba yan? Hindi kita maintindihan. Nagtatapitan ba sila ng Wala silang pakialam ba? Wala silang pakialam na nire-receive lang nila. And then after that, sino yung lumabas at nagsalita? Pedro. Si Pedro pa rin. Nagsalita siya. May nagsalita ba tungkol kay Pedro? Di ba yan yung Walang pinag-aralan. Wala pinag-aralan. Bakit ang dami niyang alam?
Saan gagaling tayo ng talino? Diba? Mas muna tayo. Hello? Kaya wag natin babalwalain na kayo ay hanggang dito na lang kami, sister. Makikinig ng ano. Huwag kayong tatamad-tamad kasi darating na si Lord. Amen. Darating na si Lord at kailangan natin maghayag ng salita. Kapag kami nagsalita na sa inyo, ihayag mo ang salita ng Diyos. Wala pa akong power, Lord. Hindi ko pa kaya. Ano inantay mo? Ano inantay mo? Ask the Lord. Lord, I need you. I need the Holy Spirit. Baptize me, Lord, so that you can use me. Hanggat hindi nanggagaling sa inyo, hindi kagalaw ang Holy Spirit. Kasi walang pilitan to unless may katawag ako. Ako ito naman. Pero inas ko, ano kaya yun yun? Ang want lang ako ng I want. Di ko alam kung ano mangyayari. Basta I want, Lord, I want. So ngayon, pag I want ko, shoo. Amen? Ganun din kayo. Huwag mong kakalimutan na lahat, walang exempted. Lahat ng may gusto. When you ask, and we will give it to you. Amen po. Okay, huwag natin aanuhan si Lord na baliwala lang yung ang pag-aaral every Sunday, every Wednesday. Amen po. Kailangan every minute of your life. Lord, kasi yung hininga nyo ba, sasabihin ko sa inyo, yung hininga nyo ba, binabayaran nyo? Hindi, diba? Ito sabihin ni God, bayaran mo yung hininga mo. Wala kang pabay. Hindi, may sasabihin kayo niyan. Lord, ako naman babayaran. Diba? Kaya yung sinasabi niya, sa pamamagitan ng hinihinga ko sa inyo, tulungan niyo yung mga anak ko na nawawala ko. Gusto ko mag-iipon-ipon kayo kasama ko. Kasi binuhay din kita. So the Holy Spirit, babalik ka na sa originality. Hindi ka na yung human na pinanganak na nanggaling sa kasalanan. Ngayon ikaw ay nanggaling ang nagpalaki sa'yo, ang Prince of this world. Ngayon, akin ka na. Kaya tinagad mo na yung hininga ng bagong pagkatao. Amen po, huwag natin mamangalain yun. Kasi kapag ka born again ka na, born again, that's, huwag putsain. Kasi ang born again, balik ka rin yun, ay i-translate nyo sa Tagalog. Pinanganak muli. Kung ba nang kayo papanganak muli, babalik kayo sa sa tiyan ng namin nyo. Kung patay din namin dyan, parang yung si Nicodemus, diba? Sa John 3:3, yung balik doon, pagka nag-share kayo, ang lagi nyo sasabihin pag nag-share, hindi mo ba kapatid? Hindi man tayo magkapatid, pero kailangan mo si Jesus kasi sir, para tingnan. Kailangan mo mabuhay. Huwag yung gagamitin yung born-again English. Kasi ano na ng enemy ang mga salitang born-again. Ano born-again? Pero Tagalogin mo. Kailangan mo ipanganak mo. Ha? Bakit? Kasi kung sinabi mong born again, sasabihin na religion. Yes, sasabihin nila religion kasi nasisira ang mga pangalan ng born again. Ay, born again? Ano? Ano? Kapag sinabi ko na kailangan mo ipanganak kasi babalik ka sa original na talagang anak ka ng Diyos. At yung dating pagkatamo, patay na. Hindi ba i-accept siya? Parang Amen po? Amen po? Lord Jesus.